Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagsumite ng dagdag ebidensya ang Anti-Money Laundering Council para sa reklamong money laundering laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Inireklamo naman ng qualified human trafficking si Cassandra Leong at iba pang opisyal ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga testigo sa inihayang reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police ang 4 na Pilipinong staff ng Pogo at 10 dayuhang nailigtas mula roon. May unang balita sa Salima Refutan. 10 dayuhang biktima ng human trafficking ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga ang iniharap sa Justice Department. Lahat sila maayos na ang mga itsura at maaliwalas na ang mga muka. Malayong malayo sa kanilang kalagayan ng unang ma-rescue sa niraid na Pogo noong Hunyo. Kasama ang 4 na Pilipinong staff ng Pogo. Mga testigo sila sa inihaing qualified human trafficking complaint ng PAOK at PNP-CIDG laban kina Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99, Ronaldin Baterna na Corporate Secretary, dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at ang 2 big boss ng Pogo na sina Duan Renwu at Zhang Jie. Pati na ang 50 Pinoy at mga dayuhang incorporators, officers at managers ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation ang kumpanyang nagpaupa ng lupa at pasilidad sa Lucky South. Yung Lucky South 99, kaya po notorious yan within the Pogo community is because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Isa dong Chinese, pinautang ng 450,000 nata, nagmadyong ng 3 gabi, natalo. Nung natalo, hindi na makabayad, diniretso na siya sa Lucky South. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation, hindi ito pangkaraniwang negosyo. Criminal enterprise to. Criminal enterprise through and through. Wala talagang mabuting ginawa to. Umpisa pa lang, yung ginawa na siya, illegal na ang plano niya. Ang Chinese na si Wu at ang Singaporean na si Zhang ang mga nakuha ng tumutulong sa magkakapatid na Guo at kay Ong sa Singapore at Indonesia. Wala sa reklamong ito si Alice Guo. Pero hindi isinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na mapasama siya sa iba pang reklamo kaugnay ng Lucky South 99. Samantala, 32 kahon ng dokumento ang idinagdag ng Anti-Money Laundering Council sa mga ebidensya sa money laundering cases laban kay Guo. Ipinadala ang mga ito sa Justice Department. Bukod sa 87 counts sa money laundering, nahaharap rin si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion dito sa Department of Justice. Iba pa yan sa mga kasong kinakaharap sa Tarlac RTC, Manila RTC at sa Comelec. Ang Tarlac RTC Branch 109 kung saan dinidinig ang mga kasong graft ng dating mayor sumula kay Senador Risa Ontiveros. Pagtitiyak itong padadaluhin si Guo sa mga pagdinig ng Senado basta't hindi ito sasabay sa mga pagdinig ng Korte. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Binigyan ng Commission on Elections si dismissed Mayor Alice Guo ng hanggang September 12 para mag-hain ng counter-affidavit sa reklamong material misrepresentation. Tugnay po ito ng umano'y pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siya sa pagkaalkalde sa Bamban Tarlac noong 2022. Noong August 13, nag-issue ng subpoena kay Guo ang Comelec at ilang beses nang naurong ang deadline ng pagbibigay niya ng kanyang counter-affidavit. Sabi ngayon ng Comelec, wala nang extension ng September 12 deadline. Mananatili sa Camp Crame sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado sa kabila ng utos ng Quezon City Regional Trial Court na ilipat sila sa Quezon City Jail. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, una na kasing iniutos ng Pasig Regional Trial Court na manatili sa PNP Custodial Center ang 5 akusado. Sa Pasig RTC nakasampa ang kasong qualified human trafficking. QC-RTC naman may hawak sa child and sexual abuse case sa mga akusado. Sabi ng PNP, kailangan munang pag-isahin ang utos ng 2 korte. Sa Biyernes, September 13 naman nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Sabi naman ng Police Regional Office 11 na sumalakay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para hanapin sila Kibuloy, handa silang tumestigo sakaling ipatawag ng mga korte.
Posible rin daw nilang ireklamo ang KOJC. Wala pa pahayag ang KOJC kaugnay nito. Sa isang resolusyon naman, nanawagan ng Davao City Council sa Department of the Interior and Local Government na imbestigahan ang mga paglabag umano ng pulisya sa mga karapatan ng KOJC members. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa kunin ang pahayag ng DILG at PRO 11 tungkol sa resolusyon. Mga kapuso, narito pa rin tayo sa NAIA Terminal 1 at sa Sabado na nga po ang official turnover ng bagong operator ng NAIA. Ito po ay ang New NAIA Infrastructure Corporation. Kabilang sa ipapatupad ng bagong operator ang mga terminal reassignments. Ayon po kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, layo nitong ma-decongest ang terminal at mas mapaganda ang passenger experience at mas maging maayos ang mga flight. Sabi ni Alvarez, magaganap ang terminal reassignment sa loob ng 2 taon, oras na matapos ang Terminal 2 extension. Sa ilalim ng terminal reassignments, mapupunta na sa Terminal 1 ang mga biyahe ng Philippine Airlines. Sa Terminal 2 ang domestic flights, kabilang dyan ang mga biyahe ng Cebu Pacific. At ang foreign flights naman ay sa Terminal 3, ang mga biyahe naman po ng AirAsia ay sa Terminal 4 naman. Target din ng NNIC na sa loob ng 5 taon ay tumaas ang passenger capacity ng NAIA mula 35 million passengers ay makapag-accommodate na ito ng 62 million passengers. Umaasa rin ng NNIC na madaragdagan din ng mga bagong toilets, air conditioning units at mas magiging mabilis ang internet connection. Tanong ng marami, magkakaroon ba ng taas pasahe sa NAIA? Sabi ng NNIC, wala pang pagtaas sa passenger fee sa loob ng 1 taon. At sa mga oras po ito, alamin natin kung ano po ang reaksyon ng ating mga kapuso doon sa mangyayari po na terminal reassignments. Kaya malaman po natin mula dito sa ating mga kababayan. Ma'am, kayo po ba madalas kayo bumibiyahe? Ngayon lang po ma'am, bumalik po. Bumalik kayo. Opo. Pero narinig niyo ba na magkakaroon ng mga pagbabago sa terminal reassignment, sakay ng mga pasahero? Although hindi pa naman ganun ka-immediate dahil magkakaroon pa ng mga rehabilitation. Okay ba? Ayun sa tingin nyo? Okay po, Bakit kasi po? maluwag na po sa loob ma'am. Sa ngayon ba? Anong nakikita nyo? Sa ngayon, okay naman po yun sa loob. Dati po masikip masyado. Sa tingin nyo ba dapat pagtuunan doon sa mga dapat gawing pagbabago dito sa mga palipara natin? Yung pagpila po, kasi Pila? Opo, kasi yung pila hindi masyado masikip. Gaya na na-experience nyo ngayon. Ngayon lang po, papasok ako, bago lang po kasi Sana experience mo. Opo, Ang siguro mas maganda ba, maraming upuan? Opo, maraming upuan Dahil sana. nakatayo kayo matagalan, no? Okay, so ilang experience na isa natin mga pasahero. Samantala ay, eto si ma'am. First time mo bibiyahe? Dati na. Dati na po. So, sa tingin mo, ano mga dapat baguhin dito sa ating paliparan? Kasi Kasi pag dito maluluwag po, maluwag po. Anong dapat baguhin dito? Baguhin yung Anong dapat pagandahin? Oo, pagandahin yung paglipat ng Anong gagawin? Anong papagandahin dapat? Ano experience mo sa mga... Dati kasi masikip yun, sobrang sikip talaga dito. Sa tingin mo ba dapat dito? Yung waiting area, may mga upuan, ano pa? Yun lang. Sa comfort room, ano ba? Lahat po. Yun. Malamig ba? Gusto mo malamig? Ganon? Opo naman ma'am. Kasi So, mainit. ano ka ba? Na-excite ka ba na magkakaroon ng pagbabago sa NAIA? Opo. Ayan. So, thank you. Anong biyahe natin? Pupuntang? Saudi. Maraming salamat. So, yan po yung ilan sa mga karanasan po ng mga kababayan nating mga pasahero na pumupunta po rito sa mga paliparan natin. Ngayon po, inaandito kami sa Terminal 1 at sabi nga po, ito kasi yung waiting area ho dito. Naku, dami ho naghihintay dito. Yung mga naghatid ng mga kamag-anak nila na umalis ng bansa, pero dito sila sa waiting area. Mapapansin nyo, ito medyo umaambo, kaya kami nag-move ng konti dahil mababasa ho kami doon. So, doon ho yung mga ilan natin mga kababayan na naghatid sa kanilang mga mahal sa buhay na pupunta nga sa ibang bansa, sa iba't ibang dahilan. So, yung nakikita nila na talagang dapat magkaroon ng mga magandang pagbabago. Umaasa sila ng magandang pagbabago sa magiging kalakaran at patakaran dito po sa ating mga paliparan. At kasunod nga ho ito na magaganap na rehabilitasyon na magsisimula po sa yung kanilang official turnover ay sa darating ng Sabado. Balik muna tayo sa studio. Good for
are you, Livy? Tuloy na ang first ever concert sa Pilipinas ng Grammy-winning pop sensation na si Olivia Rodrigo. Sa kanyang post, sinabi ng Phil-Am hitmaker na excited siya para sa Manila Silver Star Show ng Guts World Tour next month. Trending at #1 si Olivia kasunod ng concert announcement. Hirap na ilang Pinoy netizens, very mindful at very considerate ang ticket price na sabi nila ay presyong kababayan. Mapupunta ang concert proceeds sa kanyang foundation na Fund for Good. Yon! Exciting. Samantalang get ready to move like Jagger naman dahil magbabalik sa Pilipinas ang American pop rock band na Maroon 5 sa susunod na taon. Nangunguna ang Pilipinas sa Asia 2025 tour ng grupo. Kabilang sa kanilang hit songs ang Sugar, She Will Be Loved, Payphone at marami pang iba. Huling nag-concert sa Pilipinas ang Maroon 5 noong 2022. Uy! Moves like Jagger! Sa ikatlong na taon, Pilipinas pa rin ang most at risk o peligrosong bansa sa buong mundo ayon sa isang pag-aaral. Sa World Risk Report ng Institute for International Law of Peace and Armed Conflict sa Denmark, may World Risk Index o WRI ang Pilipinas na 46.91. Nakuha ang datos sa pamamagitan ng pag-aaral sa exposure, vulnerability, susceptibility, pati na sa kawalan ng coping at adaptive capacities ng 193 na bansa sa mga sakuna, gulo, pandemic at gyera. Kumpara noong 2022 at 2023, tumaas din ang risk score ng Pilipinas ngayong 2024. Sa nasabing listahan, sumunod sa Pilipinas ngayong taon ang Indonesia at India, gaya noong 2023. Pinakabababa naman ang WRI ng Monaco, Andorra at San Marino. Hindi kumbinsido ang ilang senador na walang Pilipinong tumulong para makalabas ng Pilipinas si Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, tinanong nila ang Philippine Coast Guard kung bakit hindi na-intercept ang yating sinakyan ni Guo nung sila'y tumakas. May unang balita si Ian Cruz. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Dahil ayaw pa rin idetalya ni Alice Guo kung paano at sino ang tumulong na makalabas sila ng bansa nitong Hulyo sa gitna ng banta umano sa kanyang buhay, pinasulat na lang ng mga senador ang pangalan ng umano'y tumulong sa kanya. Hindi na yan isinapubliko ng mga senador, pero sabi ni Senadora Risa Ontiveros, nabanggit na ang taong ito sa mga naunang pagdinig. It's a Chinese name. Hindi ako sure, baka magkamali ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. Yeah. Sabi naman ni Senador Jingo Estrada. He is a Chinese national and allegedly, based from the reports that I have received, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is the boss of all the bosses of Pogo. Sabi ni Alice Guo, may naririnig din siyang nagbabanta na rin ang tumulong sa kanya. So I asked her, kung sinabihan mo siya na hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Bakit siya nagpahiram ng yati sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinakas si Alice Guo papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Tingin ng mga senador, may kasabwat na Pinoy sa pag-alis sa bansa ni Guo. Kaya sa hearing ng transportation budget, tinanong ang Coast Guard kung bakit hindi na-intercept ang yate na sinakyan ni Guo. In our existing memorandum circular on pre-departure inspection, vessels which are non-common carrier, we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role in the enforcement in this kind of vessels, Your Honor. You could have done that even before. It is. Why do we need an Alice Guo incident before we can anticipate such a scenario and then cover it? The regulation was made in 2009, and I'm taking my role now to revise it, Your Honor. Itutuloy ang pagdinig sa September 17 kung kailan pinayagan din ng Tarlac Court na dumalo si Alice Guo. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Iniinda pa rin ang mga nagtitinda ng karning baboy ang epekto ng African Swine Fever sa kanilang kita. At live mula sa Valenzuela, may unang balita, si Bea Pinla. Bea.
Ivan, mababa na nga ang presyo ng karning baboy, matumal pa rin ang benta. Yan ang daing ng ilang tindero dito sa Valenzuela City. Pero ngayon na may ASF vaccination na, tiwala sila na muling magkakakumpiyansa ang mga mamimili na bumili ng baboy. Mula babuyan hanggang palengke, damang-dama ang epekto ng pagkalat ng African swine fever sa bansa. Isa ang Valenzuela sa mga lugar sa Metro Manila na pinagtayuan ng mga ASF inspection site para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Dumadaing ang ilang tindero ng baboy sa Karuhatan Market dahil matumal pa rin ang kanilang benta. Sa bentahan, talagang matindi ang itinumal. Bumaba rin ang presyo. Siyempre, malaking epekto sa amin. Ang tawag nun ay survival. Basta makakuha lang sa pang-araw-araw na gastusin. Akala nila may sakit eh. Madalang ang bumibili. Mura pati pag mura yung baboy. Maraming natitira. Pero wala naman sakit pag darito na sa palengke. Nasa 20 pesos daw ang ibinawas nila sa presyo ng karneng baboy. Ngayon ang presyohan ng ribs, 275 hanggang 280 pesos kada kilo. Liempo naman 350 hanggang 370 pesos. Ang pork chop, kasim at pige, 320 pesos kada kilo. Nasa 270 to 280 pesos naman ang pata at maskara. Magandang balita raw para sa kanila na nagsimula ng mamahagi ng bakuna kontra ASF. Ayon sa Department of Agriculture, palalawigin pa ang controlled ASF vaccination hindi lang sa Luzon, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. Ang mga tindero ng baboy naniniwalang mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga mamimili sa baboy na binebenta sa palengke dahil sa pagpapaigting ng ASF vaccination sa bansa. Pero ano nga ba ang epekto ng rollout ng ASF vaccine sa magiging presyuhan ng baboy sa palengke? Depende yan sa mga piggery. May tendency tumaas. Depende sa kuha ng piggery. Sila kasi nagkokontrol ng kalakalan eh. Pag tumaas, tataas din kami. Ivan, ayon sa ilang mga tindero na nakausap natin, malaki ang posibilidad na tumaas muli ang presyo ng karneng baboy bunsod ng ASF vaccination program. Paraan din daw ito para makabawi sila sa ilang buwang pagkalugmok sa bentahan. At yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pinaalerto sa banta ng baha ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Itinaas po ng Pag-asa ang General Flood Advisory sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region at sa Davao Region. Tatagal po ang nasabing babala hanggang alas 6 mamayang gabi. Ang inaasang ulan ay epekto po ng habagat o kaya dahil sa trough ng bagyo na nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Kaugnay niyo mga kapuso, inulan po ang ilang bahagi ng Metro Manila kabilang ang Pasig kaninang pasado alas 6 ng umaga. Malakas ang bus ng ulan sa Ortigas Avenue Extension sa Barangay Santa Lucia. Tumagal po yan ng may 10 minuto ayon sa ilang residente. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging habagat ang Metro Manila, kasama po dyan ang Pasig. Sa Menjola, Maynila, umulan din at basa pa ang kalsada. Mga kapuso, sa mga oras po ito, live po ito. Humupa na po ang pag-uulan at makita natin na basa po ang kalsada. Kaya po sa mga motorista at sa mga papasok po sa trabaho at sa eskwela, ingat po tayo sa kalsada. Paalala mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para Mark Safe lagi, mga kapuso. May bagong abangan serye sa GMA Afternoon Prime. Yan ang Forever Young na pagbibidahan ni Sparkle star Yuan Micael at Nadine Salmonte. Iikot ang storya sa pagmamahal sa pamilya sa gitna ng challenges na hatid ng isang pambihirang sakit. Kasama rin sa series sina Chanda Romero, Michael De Mesa, Yula Valdez, Alfred Vargas, Althea Ablan, Yasser Marta, Matt Lozano, Bryce Eusebio at James Blanco. Ang dami. Wow. They really need to watch it. It's nakaka-touch. Iba talaga. Yung bonding namin and connection namin ni Yuan is malalim. Kapag po kasi iyakan, pareho po kami iiyak. Magtutulungan lang po kami para umiyak. Ganun naman po mga actors.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.